prepare siya sa lahat ng pwedeng mangyari sa kanya kinabukasan. Yes. Dapat sure ka kung sino yung mga magiging estudyante mo. Dapat sure ka kung saan ba yung classroom mo. Dapat sure ka kung ano ba yung lesson mo. Ano ba yung mga gamit na dadalhin mo. Magdadala ka ba ng speakers? Dadala ka ba ng projector? Dapat before ka lumabas ng bahay mo, and especially before ka pumasok ng classroom, prepared ka lahat. Kung pwede nga, magdala ka 3 laptop 3 projector, 3 speakers. Para alam mo talagang kampante ka, walang magpe-fail. Kasi alam mo, prepared ka. Pero again, going back into reality, ang na-prepare natin, isa lang. Pero sa susunod, para matandaan mo tong pagkakamali mo na to, tong weakness mo na to, next time, kung kaya mo mag-prepare ng 3 ganon, 3 yung names, gawin mo. Gawin mo sa 3 sections na hawak mo. Kasi sabi mo kanina, hindi pala sila students mo. Dapat na-force mo. Sino kaya mga pwede kong maging estudyante kung hindi sila pwede? O di sana, mas okay. Kung na-vision mo na ganun yung gusto mong gawin, Pero kung ganun yung vision mo talaga, very minimal yung chance na mag-fail ka. Kasi sobrang prepared mo Baka mapa-elibs mo sila din. Sila Sir Galo. Kasi na-force mo kung saan ka pwede mag-fail. Tapos, gumagawa ka kagad ng intervention para ma-fix yung mga pwedeng mangyari in the future. Nape-prevent mo ngayon yung problem. Diba? Okay, next. I'm sorry, time management is very poor. Very dapat hindi lang basta poor. Very poor. Sobrang haba kasi talaga ng lesson mo. Yung iba, hindi na yan makikinig. Yung ibang estudyante, magsisiiyakan na yan. Ibang estudyante, magkakapikunin na. And worst case scenario, wala kang work ethic. Kasi yung susunod na teacher sa'yo, ang tagal naghihintay sa labas. Kinikidag na yung pinto, hindi ka pa rin tapos sa lesson mo. Diba? So, let's be sensitive with the time. Kasi hindi lang tayo yung teacher ng mga bata. May mga susunod na subjects pa yung mga yan. May break time pa yung mga yan. May lunch break pa sila. So, let's respect each other's time. Ikaw rin naman, bilang teacher, kapag may late sa klase mo, ayaw mo rin naman. So, ganun din dapat tayo bilang teacher. Ayaw rin natin nalilate tayo dun sa klase natin. Ayaw natin late matapos yung klase natin. Ayaw natin late na nagsisimula yung klase natin. So, let's have a proper and a good time management. Kasi kung ganito ang magiging mindset natin sa mga susunod pang demos natin, baka hindi natin alam kung saan tayo daling ng ng mindset natin ito. Yes. So, ito na lang. Next natin, yung things to improve. Examples may be accompanied by visuals. Kanina, nabilib ako dito sa isang example mo kasi nag-integrate ka ng science. May sinabi kang ecosystem, tsaka... Yung unbalance, imbalance. Ayun, imbalance, tsaka unbalance. Sabi kong ganun, ang ganda kasi nakakapag-integrate ka ng ibang subject. And it's a good strategy, it's a good approach. Dapat nga sinama mo yun sa strategies mo So wala tayong nakasama strategies dito pala. Wala. So yan, pwede mo isama yon science integrated. Tapos, better, maglagay ka ng visuals. Ano ba yung imbalance, unbalance? Diba? O ano ba yung tinutukoy ng ecosystem na example mo kanina? Yes, sir. Kasi ang ganda ng ginawa mo na yun talaga. Nagkulang ka lang dun sa part na wala kang visuals. Pero nevertheless, strength siya. Yung ginawa mo na yun. Nag-integrate ka ng ibang lesson na ma-encounter ng mga bata during the day na nasa school sila. So again, maglagay tayo ng visuals. Okay? Yes, sir. Should have given more examples. Kanina, limited lang yung examples na nabibigay mo. Tapos yung mga examples pa, galing sa'yo lang. Kukuha ka ng examples sa mga students mo, konti lang. Parang mga minimal lang, mga isa lang, 2 lang. Why not? Mas marami ibigay na examples ng students compared kay teacher. Bakit ganon? Ganito yung yung logic dyan. Kasi, the more na si student ang nagbibigay sa iyo ng information, the more na naiintindihan mo sila. At once na naiintindihan mo yung student mo, alam mo kung ano yung weakness nila, alam mo kung ano yung strengths nila, alam mo kung ano yung hilig nila. One example, isang student mo, nagbigay ng example, ang paborito niya palang character sa buhay niya ay si Cardo.
sa probinsyano. Yes. Tapos sa susunod na lesson mo, isasama mo ngayon si Cardo sa mga examples mo. Gagawa ka ngayon ng analogy na kung saan kasama si Cardo doon sa explanation mo. That way, yung estudyante mo, uy, si Cardo yung pinag-uusapan namin na ito yung idol ko eh. Sige nga, makikinig ako kay ma'am. Better ba siya? Maganda ba siyang pamamaraan? Yes. Di ba? Makakakuha ba tayo ng magandang results out of it? Yes. Kasi interesado yung mga bata dun sa sinasabi mo. Kasi yung sinasabi mo, alam mo na, kabisado nila yon. Yun yung gusto nila. Kaya yun yung dahilan kung bakit crucial yung students ang nagbibigay ng examples. Hayaan mo yung students magbigay ng examples nila. Okay ka lang ba? Baka nasasaktan ka naman. Baka mamaya umiyak ka naman sa mga sinasabi. Tinitake ko as constructive criticism. Baka naman sabihin mo, si Sir Jerry masyadong harsh ng salita. Sir, nasabihan na akong nagre-real talk kayo. Sir. Kaya, Uy, sino nagsabi? yung mga nag-demo, sir, kaya Sino? prepared naman ako sa... Sino sa kanila? Loko yung mga nagna. Let's proceed with your strengths. Okay. Sabi mo kanina, strength mo yung voice mo. And it's good, tinamaan mo yon. Yung voice mo, nagsalita ka, ang lakas. With conviction, alam ko, pag narinig ko pa lang kanina sa'yo sa harapan, alam ko agad, teacher siya eh. Alam mo agad, yung sinasabi niya, tama. Yung sinasabi niya, totoo. Yung sinasabi niya, alam niya talaga. Kasi yung ibang teachers na nag-demo, hindi sure sa sinasabi, nanginginig yung boses nila, medyo shy type sila ng salita. Diba? Pero ikaw, very firm. With conviction ka magsalita. Sir, siguro nakatulong yung nandito na ako before, po sir. Tapos, sinasabihan ko sila na yung parang close ko po sila na Kaya yun po parang nagka-connection po kami, kaya mas na-lessen yung kaba ko, Yung sir. kaba. That's good actually. Yan yung tatandaan mo. At yan yung dapat mong i-adapt. Tandaan mo yan ha. Maging close with students. Kailangan mong tandaan yan kapag na-deploy ka na, kapag nasa OJT ka na. Kasi yung mga estudyante mo, sila yung magiging dahilan kung bakit mataas at kung bakit mababa ang grade mo sa mga panel mo. Kung hindi mo sila close at sa kanila ka nag-demo, ibabagsak ka nila. Wala silang pakialam sa grade mo eh. Pero kung close mo sila, at alam mo na ayaw nilang mag-fail ka, kampante ka. Kasi close mo sila eh. Yung mga estudyante mo, kaya naman, before dumating yung demo mo, during your OJT days, dapat matutunan mo mag-create ng relationship with your students. Huwag ka mag-create ng barrier. Okay, siguro mag-create ka ng barrier in the sense na teacher ako, kayong students. Hindi to the point na ako yung teacher, kayo yung students lang. Huwag yung ganon. Dapat, huwag ka masyadong mataas sa mga estudyante mo. Be close with your students. Tama yun, strength mo yan. Fun and enjoys teaching, yun yung nakita ko sa attitude mo kanina. Very, very natural lang. Nag-enjoy ka lang. Alam ko sa sarili ko na habang pinapanood kita, hindi ka napipilitan na nagde-demo lang. Kasi yung iba kapag nag-demo, napipilitan lang kasi kailangan to para sa grade eh. Kailangan ko tong gawin kasi pag hindi ko to ginawa, baka bumagsak ako. Pero ikaw kanina, very very natural lang. Alam kong ini-enjoy mo lang talaga yung ginagawa mo. May parts na nahihirapan kang sabihin yung sinasabi mo, pero yung ginagawa mo, dinadaan mo sa joke, pinapatawa mo yung mga estudyante mo. And it's a good team. Hindi nawawala sa mukha mo yung ngiti. Kasi once na nagpakita ka ng frown the face sa mga estudyante mo, nakabisangot ka, eh baka bumasangot din sa mga estudyante mo, mawalan sila ng ganang makinig sa'yo at maglaro na lang sila. Magsuntukan na lang dyan sa likuran. So it's a good thing na masaya kang teacher at masaya ka sa ginagawa mo. At the same time, nakakawaan mo ng saya yung mga estudyante mo. Sir, mas nakakaiyak yan kaysa dyan. Ha? Mas nakakaiyak to, sir, Ba't kaysa naman? dyan. Bakit? Masaya ka ba talaga o yun lang yung pinakita mo sa akin? Sir, kasi masaya talaga akong tao, sir. Ay, ba't umiiyak ka? Hindi ko alam, sir. Mas nakakaiyak yun kaysa dun sa dalawa. Siguro madalang ka makatanggap ng compliment.
Hinga ka muna o tuloy na natin? Hinga ko, sir. Hinga ka muna. Hinga ka muna, baka di mo ma-observe itong mga to. Hindi, sir, tayo. Malakas yung EQ ko. Sabi niyo, pagkain, coke lang ang binibigay niyo. Natatouch ako, bes. Ayaw niyong magbigay sa akin. Sabi niyo, pagkain ang isi-share niyo. Pinulok niyo ako pagkain, coke lang ang tinitira ko rito. Sige na, sir. Okay na? Okay. Third thing, again, babalikan natin yung lesson mo. Yung start mo talaga, you started off strong. Grabe, ang galing. Parang teacher talaga. Lalo yung motivation mo, doon ako na-hook. Ang ganda niya, sobrang saya niya, sobrang engaging niya. And sabi mo nga, na-achieve mo naman yung purpose ng motivation. Kasi, connected pa rin siya sa lesson. That is why, strength mo siya. So sana, sa susunod, mas maging innovative ka pa. Huwag ka magsasettle na porkit sinabi ni Sir Jeremiah, okay yung motivation ko, maganda. Sa susunod, yun na naman yung gagamitin mo. Hindi. Gamitin mo to bilang, paano ba? Propeller. Na ibig sabihin, magaling yung motivation ko. Dapat mas galingan ko pa sa susunod. Maraming ideas online, maraming ideas sa TikTok, sa YouTube, ang daming ideas ngayon na lumalabas. Doon ako nanonood. At sana, mag-research ka pa. Kasi sobrang creative mo dun sa part na yun. And also, huwag mong kakalimutan haluan ng humor, sana. Kasi gustong-gusto ko talaga yung humor mo. Ayun ko sa teaching ko rin, mas gusto ko talaga yung maraming humor kaysa dun sa sobrang strict. Kasi mas masaya yung estudyante, at the same time, mas kampante ako. So, sobrang na-hook mo ako dun sa humor mo kanina sa motivation mo. Sabi ko rito, you notice dull moments and proceeds to do interventions. Tas yung hep-hep hooray. Sir, Ang galing kayo mo na yung naman inspiration dito. ko dun, sir. Saan? Kayo dun sa Hep Hep Hooray, nung nagtuturo pa ng media arts dyan kay Sir Glenn Di ba po pag parang inaantok na kami, Hep Hep, gagano. Maandun ka ba? Hindi ka na natandaan. Hep Hep. Tapos magigising kami, hooray! Gagano. Kaya, parang, Well, in-apply again, ko ang yun, galing sir. mo na naman mag-observe. Very observant. So, kailangan mo rin yun, yung pagiging observant. So, it's a good thing na nanonotice mo kapag yung mga estudyante mo, dull na sila. Nanonotice mo kapag yung estudyante mo, inaantok na. Kasi, again, going back dun sa purpose ng teacher. Tayo, teacher, nag-guide lang tayo ng estudyante sa harapan. Hindi tayo yung nagtuturo. Ngayon, kapag nagsimula nang matulog yung mga estudyante natin, wala na tayong silbi. Sino pa yung i-guide natin kung wala na tayong gina-guide na estudyante? Salita na lang tayo ng salita, wala nang nag-a-absorb ng mga sinasabi natin. At ang ginagawa mo, kapag napapansin mo nangyayari na yun, ginigising mo sila. And it's a good thing. At sana i-improve mo rin yun. Huwag ka mag-settle dun sa nangyari lang sa akin. Sa nakuha mo lang sa akin na Hep Hooray lang. Well, it's a good, sobra talaga. Elips ako dito sa, etong strengths mo talaga na to, ewan ko. Ito yung ano na sasabihin? Nagugustuhan ko yung strengths na sinasabi sa'yo ngayon. Ito yung science integrated. Alam mo na to. Yung sa ecosystem, tapos yung vertigo. Yun pala, yung vertigo. Yung word na sinabi mo kanina, yung vertigo. Akong ganun. Hindi siya common naririnig ng mga tao, and sana inintroduce mo pa siya. Lalo sa mga estudyante mo. Kasi high school yung mga yon. Yung mga ganitong words, kapag na-encounter nila, tapos din na-discuss mo sa kanila ng konti. Pero hindi to the point na kakainin mo 5 minutes para i-discuss sa kanila. Konting trivia lang. Kasi yung mga bata na yan, uhaw sila sa mga trivia. Ako especially, aminado ako nung high school ako, kapag may sinasabi sa akin trivia yung teacher ko sa science, mas lalo ko na-excite kasi ang dami ko natututunan. Even yung mga hindi connected dun sa lessons namin, nagagamit ko siya. That is why, ang ganda nung may mga trivia ka kanina. And sana, sa mga susunod na demo mo, and hindi lang sa demo actually, sa mga pagtuturo mo on normal days, day-to-day basis, sana gumamit ka ng mga trivias na makakapagpa-activate ng excitement ng mga bata. Uy, yun pala yung dahilan kung bakit ganun. Ito pala yung definition nito, ito pala yung dahilan kung ba't ganito yung kulay. Mga ganun. Kasi, in the smallest things na na-excite yung mga bata,
Yun yung malaking impact actually sa mga sa buhay nila. And sa excitement nila kung paano sila matututo sa'yo bilang teacher. At one thing, kung bakit mahalaga to, iisipin kasi ng mga bata, marami kang alam. At kapag ka nasa isip nila, marami kang alam, panigurado makikinig sila sa'yo. Kasi alam nila na yung teacher nila maraming alam at yung sinasabi niya, talagang alam niya. Hindi siya nagsasalita ng tungkol lang dun sa libro na nabasa niya. Hindi siya nagsasalita ng kung ano lang yung nasa PowerPoint, binabasa niya lang. Kasi very traditional na naman ngayon, lalo sa batch natin, yung mga teachers, nakaupo na lang sa harapan, binabasa kung ano yung nasa PowerPoint. And tayo bilang teachers, 21st century teachers, dapat i-break natin yung norm na yun. Diba? Umalis tayo dun sa cup na yun. Umalis tayo sa comfort zone natin. Again, science integrated and trivia sana. More trivia. Tapos sabi mo kanina, ito yung adaptability. Very good ka dito sa part na to. Kasi ito yung magiging sandigan mo kapag nasa public school ka na. Bakit? Kasi mararanasan mo, sana wag naman, ang bibigyan ka ng lesson plan. 7 na lesson plan, tatapusin mo sa loob ng 2 hours. Kaya mo? Hindi, sir. Hindi mo kaya yun sa ngayon. Pero kapag nandun ka na at sinimulan mo nang gawin yung mga yun, for sure, kayang-kaya mo na. Kasi kanina, sabi mo sa akin, hindi ka naman prepared. Hindi naman tama yung nasa PowerPoint mo, yung nasa presentation, nasa IMs mo. Pero during your lesson, inaayos mo siya. And hindi nagkakaroon ng dull moments kanina kasi nagki-quiz naman sila nun. May ginagawa naman sila nun. So may dahilan ka, nakahanap ka ng window para magkaroon ng intervention yung pagkakamali na nagawa mo. And it's a good thing. Very good ka na naman dun sa part na yun. So always remember yung word na adaptability. Dapat flexible ka. Hindi ka madaling matinag na nag-fail yung speakers ko, susuko na ako, iiyak na lang ako sa gilid. Diba? Yun nga. Again, sinasabi ko sa'yo, kailangan yung preparation natin, times 3 dapat. Kung pwede, 3 laptop, dalhin natin. Pero again, kahit sundin mo yung sinasabi kong ganun, sundin mo yung tatlong gamit yung i-prepare mo, lagi at lagi, may mangyayaring hindi maganda. Lagi at lagi, 100%, hindi mo yun makukuha. Lagi, nandun ka lang lagi sa 90%, 95% below. Pero ano yung magpapa-stand out sa'yo? Yung flexibility mo. Na kahit may mga dumating na problema sa projector, problema sa laptop, sa PowerPoint mo, problema sa speakers, alam mo kung paano mag-adapt. And it's a very good na karakteristik ng isang teacher. Kung paano mag-adapt. Kung paano mabuhay ng hindi ka sure, pero at the end of the day, buhay ka pa rin naman. Yun yung kailangan mo. At ito yung kailangan mo sandalan. Yung adaptability. And of course, syempre, yung talino mo rin. Kasi baliwala na may adaptability kung hindi ka rin naman nag-iisip ng kung paano ka mag-improve everyday, di ba? At saka kung paano ka mag-prepare prior to your performances. So, yun lang. 3 points natin. Gusto mo bang makita yung grade mo o wag na lang? Sir, Wag na lang. kasi sir, dalawa lang kaming naka-line up na yun kay Sir Glenn. Tapos sabi niya, parang, ang tawag dito, big, po siya, factor para mabago yung grade sa, sa finals po. Okay. Kwan pa man din ako, sir, grade conscious. Ay, nako. Sinasabi ko sa'yo, curse yan, yung pagiging grade conscious. Alam mo ba yung pinakamalaking curse sa buhay ng isang college student? Ano, sir? Running for cum laude. Ay, sir, di ako kabulaw din, sir. Ay, buti naman. Kwan lang ako, sir. Yung mga, Grade conscious. yes, sir. Pang-scholarship lang. Well, ang ma-advise ko lang sa'yo, hindi masama maging grade conscious. Ang masama lang doon kapag mas pina-prioritize mo na lang yung grades mo kaysa doon sa enjoyment mo doon sa ginagawa mo. Ang lagi ko sinasabi sa mga nahahawakan ko, natuturuan ko, baliwala lahat ng ginagawa mo sa buhay mo kung hindi ka naman nag-enjoy sa ginagawa mo. Yes, sir. Again, ang nagustuhan ko kanina sa attitude mo,
Pinakita mo sa akin na nagugustuhan mo yung ginagawa mo. Pinakita mo sa akin na nag-e-enjoy ka sa harapan. Yes, sir. Kasi baliwala yung pagtuturo mo sa harapan. Kung nakikita ng mga estudyante mo, hindi mo naman gusto yung ginagawa mo. So sana yung pagiging grade conscious mo, gamitin mo siya bilang strength mo. At huwag siya maging balakid sa'yo. To the point na may hindi ka na-meet na standard. Hindi mo na-meet yung standard mo na makapag 95. Ang naging grade mo lang, naging 89 or 91 lang. Baka kapag nakakuha ka ng grade na 80, baka sumungko ka na. Yun ang wag mo sanang maranasan. Basta hindi line of 7, sir. Anong basta hindi line of 7? Baka pag nakaranas ka ng ganun, sumuko ka na. Sir, never pa kasi ako nagka-line of 7 kaya parang yung ano po ay, yung mind ko po ay nakaset sa 80 above. Okay. Naging teacher mo na si Sir Melvin, di ba? Yes, sir. Well, magkaiba kasi tayo na experience. Pero kung sa experience ko lang, hindi naman ako grade conscious. Yes, sir. Ang ginagawa ko lang talaga, ine-enjoy ko lang kung ano yung binibigay sa akin ng mundo. Kung papahirapan ako ng mga teachers ko, ine-enjoy ko lang din. Ang ginagawa ko, sige, magsasalita ako ng hindi maganda sa activity ko. Kainis to. Hindi ko na matapos-tapos, pero at the end of the day, ine-enjoy ko pa rin natapusin yung activity. Ganun din ako, sir. Enjoyin mo lang. Huwag masyadong magpakain dun sa pag-iisip na baka mababa yung makuha ko. Pag-iisip na baka hindi ko na ito matapos. Hindi naman, sir. Di ba? Basta ang gusto ko lang sabihin sa'yo, ibigay mo lang yung best mo. Huwag mong papatayin yung sarili mo. Kung gusto mo ba makita yung grade mo, hindi na. Sige lang, sir. Hindi na? Sige lang, sir. Sige lang. Baka sabihin mo, mababa akong magbigay ng grade. Naman, sir. Nasanay ako kay Sir Lino. Ba't kay Sir Glenn ba? Ano yung grade mo sa kanya nung last time demo ka? Hindi pa po nag-demo pero yung computation po namin ng Final grade. prelim and midterm po yata yun, sir. Sa exam? Sa lahat po, sir. Ah, Line of 9 po kasi kaya taas ang expectation ako. hindi, sir. Nakaka-pressure yung lesson plan kasi, sir. Lalo na kanina ko lang tinapos yan, sir. Kanina Well, sa bahay. Yung attitude mo na yun, may nai-imply naman siya patungkol sa'yo. Dahil nga grade conscious ka, ibig sabihin, pinapakita mo lang sa amin na natatakot ka mag-fail. Ibig sabihin lang nun, concerned ka sa future mo, concerned ka dito sa career mo, concerned ka dito sa kung ano yung pinapakita mo sa amin. Kasi once na nawalan ka ng concern, once na dumating ka sa point na wala ka ng gana, baka yun nga, hindi ka na maging masaya dito sa ginagawa mo. At the same time, hindi ka na takot mag-fail. At kapag nag-fail ka, hindi lang naman ikaw yung maapektuhan, yung mga estudyante mo rin. Yes, sir. So sinasabi ko nga sa'yo, hindi masama na maging grade conscious. Kasi marami siyang pwedeng maging ibig sabihin. Pero sana, huwag ka magpapakain sa mindset na hanggang dito lang ako. Yes, sir. Diba? Paggalat mo rin na pinaiyak kita, ha? Hindi, sir, naiyak ako sa saya, sir. Yung mga napapaiyak ko, pinagkakalat ata, eh. Nangre-rintok ka daw, sir. Oh, hindi naman. Bait-bait ka mag-comment. Sino ba yung mga nagsabi na yun? Hindi ko na maalala, sir. Basta sabi Uwe, kasi, pinagtatanggol. Wala, hindi ko sila Hindi, lalapitan. sir. Hindi ko po talaga. Seryoso, sino nga? Hindi ko talaga matandaan, sir. Pero may naririnig lang ako na sinasabi nila na nangre-rintok si Sir Jeremy. Mas mabait daw si Sir Jeremy. Plastic naman ng mga yan. Kailan yun? Last week yata yun. Last week? Wala naman ako dito last week, ah. Yung mga nag-demo po siguro, sir, na mga ano. Kahapon lang ako pumunta rito. Hindi lang mga ako. Kailan yun? Hindi ko alam, sir. Basta naririnig ko lang po pag nag-uusap-usap na ano, may sinasabi nila na baka yung nangre-rintok. Yes. Pag tatlo kayo ni Sir Glenn,
parang mas mabait pa po si Sir Glenn kaysa sa inyong dalawa daw, parang gano'n. Style lang ni Sir Glenn yun. Kaya niya kami sinasama, kami yung masama. Siya yung mabibig. Sige, Red. Nevertheless, satisfied ka naman. Yes, sir. Gusto mo mag-LPT? No choice, sir. No choice? Hindi, sir. Nandito na. Go. Ibig sabihin, napipilitan ka lang talaga. Ano ba? Gawin ko mga ganun yung comment ko. Hindi, sir. Kasi po, in the first place naman, hindi naman eduk yung gusto ko, sir. Okay, bakit? Hindi ko alam, sir. Parang hindi ko napipili. Ako yung huling nagkwento sa akin dyan, magulgol ng iyak. Hindi na, iyak, sir. Iyak. Sir, naiyak ako sa saya, sir. Itong mga to, sabi kanina, gusto mo pagkain, baka nagugutom ka. Sabi ko, oo, sige. Ito lang naman ganun binigay sa akin. Coke lang. Pagkain. Satisfied ka rin, ha? Sure ka, ha? Hindi. Nagano lang naman siya. Nag-seminar lang naman. Ay, seminar siya? Oo. 1 hour and 30 minutes lang. Very short. Hindi raw tuloy yung akred, ah.